Welcome to Kaishao Moments, a safe space for honest conversations about dating, relationships, self-growth, at kung paano maging stronger within yourself. Ang ibig sabihin ng Kaishao sa salitang Chino ay pagreto. May istorya ka ba na ikaw ay nireto sa pag-ibig, pagkakataon, or negosyo? Ano ang Kaishao moment mo? Dito, pag-uusapan natin ang realities of love, the patterns we keep repeating, the lessons we learn, at yung healing and growth na kadalasang hinihingi ng relationship sa atin. Whether you're single, healing, confused, hopeful, or trying to understand yourself better, this podcast is for you. Hosted by Glenda Somji. Halika at samahan nyo kami makita ang kwento sa journey ng pag-ibig. Noong time na bumalik ako ng Philippines, nauso ang speed dating. So, since nauso yung speed dating, ang nangyari, sumali muna ako. After ko sumali, nag-organize ako. So, nagkaroon ako ng 3 events. Tapos after nun, since dumami yung mga kakilala kong lalaki, wala na akong mapakilala sa kanila na babae kasi parehong tao pa rin ang sumasali, di ba? So, nung parang tao sumasali, ang ginawa ko is I created the dating site with my other friends. 2016. Napansin ko kasi na marami ako naging single friends na nahirapan sila makahanap ng partner. So, yun ang reason. Kaya, naging aware ako sa mga needs nila. Bago ako naging matchmaker, nag-date din ako ng marami. I-maximize ko yung dating space. Saka, mahilig ako magbasa ng mga self-help books ng bata ko kasi, like every single person, na question nila sa sarili nila, bakit hindi ako makahanap? Bakit ang hirap makahanap? Bakit wala akong makilala? So, I really studied on this. Kasi, I think, if you study on being the right person, you can manifest also the right person. Dati, simple lang ang buhay. After you graduate, magtrabaho, maghanap na asawa. Ngayon, mag-masters muna ako, mag-doctorate muna ako. Siyempre, importante malaman natin kung ano yung hinahanap niya. Kasi, majority ng ibang singles, hindi nila alam kung ano yung hinahanap nila sa isang tao. So, kaya mahirap maghanap. Kasi, tanongin mo, anong type mo? Kahit ano. Pwede ba yung kahit ano? Kailangan, clear sa'yo kung ano yung gusto mo. Kasi, sa totoo lang, hindi basta-basta magreto. So, kunyari, kung yung tao, hindi klaro sa kanya anong hinahanap niya, sayang yung pagod natin na hanapan siya kahit 10 babae pa yung ipakilala ko sa kanya kung hindi niya alam kung ano talaga hinahanap niya. Wala rin. Hindi rin niya magugustuhan. So for me, pag nagre-reto ako, importante is alam niya dapat kung anong gusto niya. Pangalawa, willing siyang magbago for the better. Kasi sa totoo lang, kadalasan, pag kunyari sa coaching, di ba? Nire-recommend namin sa kanya na, okay, kailangan mo i-reverse yung usual subconscious programming mo. Kunyari, like for example, sanay ka na ito lang yung pinupuntahan mo. Bakit hindi mo ibahin? Pupunta ka muna dito sa ganitong floor. Kasi, ang usual thinking natin is, yung Prince Charming, kakatok lang sa bahay natin. Majority na singles, anong hilig mo? Manood ng telenovela. Okay, telenovela. Pagkatapos nun, anong ginagawa mo? Lumalabas ka ba? Umaalis ka ba? Nakikipag-mingle ka ba? Hindi. Ang usual kasi na matchmaker, they do it for money. So, wala silang pakialam. Basta ang gagawin na niya, bibigyan kita ng supply. Pakilala ko sa'yo, pakilala. That's it. Maraming singles dati, singles pa rin hanggang ngayon. So, kasi ayaw nila magbago eh. Ganun talaga. Kung ayaw mo baguhin yung habits mo, patterns mo, wala ka ma-manifest na bago. Same people. Ang hinihingi nilang tanong is, bakit nila hindi maintindihan yung partner nila? Anong reason? Bakit gano'n? So, majority ng kina-coach ko before mga lalaki talaga. Yung iba, pinapagwapo ko. Pinapagwapo no? Kasi, lalo na pag mag-close sa akin yung tao, talagang tinutulungan ko talaga siya. Kasi, siyempre para sa akin, if you can help people, di ba? Siyempre, the universe gives back, di ba? So, yun. Number 1, kasi yung iba, majority, hindi sila marunong mag-ayos. Hindi sila marunong maging presentador. Hindi sila marunong mag-prepare. Number 2, conversation. When they talk to the opposite sex, they don't know how to flirt.
Importante kasi yun sa dating. Hindi pwedeng straight lang. Parang negosyo, hindi. Kailangan matuto kang tumimpla kung anong hilig ng babae, anong hilig niya, anong gusto niya. Kasi that's what makes you motivated the flirting. Kasi kung walang flirting, wala, parang hindi ka mag-i-enjoy kasi ano bang pagkakaiba niya sa kaibigan? Nasa iyo yan, kung gusto mong i-express o ayaw mong i-express. Kasi in time, pag pinili mo yung asawa, itiisin mo lahat ng mga nararamdaman mo ngayon. So, nasa kanya yun. Kasi, like I said, law of attraction coaching yung ginagawa ko. Kasi yung ibang coaches, diba, meron siyang parang, okay, in 3 days, ganito kagad, diba? Hindi ako ganon. Kasi para sa akin, bawat tao, iba't ibang journey. Iba't ibang ways para ma-realize mo na, ay, ito yung tao para sa akin. Universe na magpapakita sa iyo. Majority ng tao, lalo na sa mga babae, gusto nila yung knight in shining armor. Pero minsan, hindi nila naisip na yung lalaki pala na nasa tabi nila, yung tinuturing nila best friend, pwede pala yun na maging partner nila. May mga ganun So, bawat tao kasi kung mag-change na yung conditioning niya, kasi yung inner child niya hindi pa nahihil, number 1. Number 2 is, hindi niya tinuturuan ang sarili niya na baguhin ang nakaraan. So, you repeat the same patterns. Once you don't see your pattern with regards to relationships, that's the only way that you repeat it again. So, actually, astrology helped me to learn more of other people and also to understand their habits, their personalities. So, nakita ko nung time na yun na akala ko na ang problema nasa akin. Diba? Kasi nga, dating feels like it's so hard. Lalo na, parang nakaka-frustrate, lalo na pag ang dami mo ng dinate, pagkatapos hindi mo pa rin nakikilala yung taong para sa'yo. Pero alam mo, ang question here is, ikaw lang naman makaka-decide kung sino yung tao para sa'yo. You always think that the universe, God, but hindi natin alam na tayo ang nag-decide nun. Kasi tayo naman nagpapakasal diba? Tayo naman yung nag-make a decision to be with that person. Pag-aasawa kasi, it's just the tip of the iceberg. Sometimes we always think that we're as singles, when we get married, it's the happily ever after that we're looking for. But no, it's just the start. Heal your inner child. Kasi kung hindi mo i-heal yung mga past trauma mo, yung mga thinking mo na, ay, bakit hindi ako makahanap? Bakit ganito? So, hindi ka talaga makaka-manifest kasi yun ang sinasabi mo sa universe Yun ang sinasabi mo kay God God, nahihirapan ako. So, talagang nahihirapan ka. Yung realization ko sa relationship is not perfect. Kasi, you always have the thinking na when you get into a relationship, parang ito na, di ba? Parang happily ever after ko na to. Pero, hindi pala ganun Pagdating mo sa relationship, makikita mo yung mga pagkakamali ng partner mo. Ngayon, maka-question mo yung sarili mo, kaya mo ba tanggapin? Kasi, majority ng tao, pag kunyari, may nagawang pagkakamali yung partner, ay ayoko na. Ibag na ako sa'yo, alis na ako. Diba? Pero ang reality and maturity in relationships is for you to check yourself kung kaya mo bang i-tolerate yung weaknesses niya, yung strengths niya, kaya mo ba rin i-support. Majority of marriages kaya hindi nag-work kasi ayaw nilang i-support or ayaw nilang tanggapin kung ano man yung pagkukulang ng partner. Kailangan mo rin kasing harapin yun kung sakaling merong pagkukulang, kung sakaling may pagkakamali, kailangan yung harapin both together, kailangan yung pag-usapan. Kasi kung hindi rin, kung tinago mo lang, tinimtim mo lang, or binigay mo rin sa ibang party, wala rin, hindi rin mag-work. Knowing themselves, clarity, kasi bakit? Kasi majority ng iba, lalo na pag sobrang magmahal, diba? Pag pumasok sa relasyon, pasan ko ang daigdig. Kumaga parang pag iniwan, ayoko na mabuhay, gusto ko na alam mo yun, importante kasi yung stability mo as a person. Kasi, if everything fails, you are still there. So, if your relationship fails, if your partner fails you, you are still there standing. Importante yun. Alam mo, lalo na sa mga married couples yan talaga, ito based from my experience, no? May mga bagay na sobrang hirap tanggapin. You choose also yourself. You need to have self-love. Kasi hindi ka rin naman makakapag-share ng love sa ibang tao kung wala ka rin love para sa sarili mo. Yung romanticism. Kasi kadalasan ang iniisip ng tao pag love, kumbaga parang may feeling, may romance, diba? Pero love is a choice. It's a decision. It's not just a feeling. Feeling and emotions are part of it, but don't dwell on it. Kasi sa totoo lang, kung yan ang ang feeling natin, hindi lahat na mag-asawa, ay wala na ako nararamdaman, alis na ako. Importante na when you say you love somebody, you know in yourself that you made that decision to be with that person. What matters is the decision to be with that person. Kasi
Marami tayong nakikilala, di ba? Pero lahat ba ng nakikilala natin, pinipili natin? Para sa akin, yung isa sa pinaka-memorable was yung nireto ko na attorney. So, nagkakilala lang kami sa wedding. Tapos, single siya. So, alpha female, driven. So, she always thinks na she can get anything she wants except the love life. May pinakalala ko sa kanyang dalawang lalaki. So, for me, through that, na-realize ko na importante when you're single, mag-date ka ng marami. Huwag muna isa lang. Kasi yung focus mo isa lang eh. After mo mag-date ng marami, doon ka mag-decide kung sino talaga yung gusto mo. Kasi kung kunyari, for example, isa lang yung pinili mo, kunyari kung hindi siya para sa'yo, wala na. Pasan mo na yung daigdig. So, importante na you choose wisely. Yung first launch namin sa dating site, may nag-email sa amin. Sinabi niya sa amin na, thank you for creating the dating site. Because of the dating site, I met my husband. Yun. Actually, sana sabi nila, di ba, negative. Pero para sa akin, hindi negative ang dating site. Kasi, for me, doon mo kasi nakikita yung ugali ng tao. For example, kung yung lalaki, short term lang hinahanap sa'yo, alam mo na kaagad pag nakipag-chat sa'yo. Pero syempre, yung ibang babae kasi, nadadali, lalo na pag gwapo, di ba? Pero, like I said, when you are online, you date vigilantly. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pabasta-basta lang na ibigay mo lahat ng info mo. Katulad nung kung titingnan mo yung, di ba may gumawa ng Netflix na series yung tungkol sa scammer sa online dating, di ba? I think the reason bakit siya na scam, kasi unang-una, nagbigay siya ng pera sa lalaki. Di ba? In the first place, bakit ka magbibigay ng pera sa taong hindi mo naman talaga ganun kakilala? Minsan nga, kahit kakilala mo na kamag-anak mo, kahirapan ko, di ba? Pero the fact na nagbigay ka ng money, ibig sabihin, you were really a target. Kasi if you believe that gusto ka talaga ng lalaki, dapat yung lalaki ang mag-effort sa'yo. Kumbaga, kailangan he will be the one who chases you. Majority kasi ng babae, bumibigay na. Ay kasi ang gwapo niya, ang yaman niya, sige, I'm an independent woman, kaya ko naman sabayan. Pero, hindi naman natin kini-question ng equality, pero kailangan pakita natin ng respect sa lalaki kasi yun ang hinahanap ng lalaki, respect. Women crave for love, but men crave for respect. Ayusin mo na nila yung sarili nila kung confused sila. Diba? Kasi, kung confused ka, di makakamanifest ka rin ng confused person. Gusto mo ba ng confused person? That's the question. Maraming ganyan singles, hindi yan bago. Pero like I said, kung sisibihin niya ginawa niya ang lahat, ibig sabihin ba nun, i-give up ka na? Kaya nagiging hopeless yung nangyayari sa'yo. Kasi yun yung pinapakita mong vibration sa universe. Kumbaga, yun yung nilalabas mo. For example, yung sabi mong laging busted. Aware ba siya kung bakit siya laging busted? Anong reason bakit kang laging busted? Diba? Kasi, merong reason yan eh. Number one, pwedeng mahangin ka. Number two, pwedeng mali yung taong laging ina-target mo. Diba? Kasi, kaya ka naman nababusted is because of may reason yun eh. Hindi ka naman nababusted dahil walang reason. Pwedeng siguro, kunyari, type B female. Ibig sabihin, hindi ka naman class A, pero ang tina-target mong babae, class A. So, kung gusto mo maging class A na lalaki, kailangan tapatan mo yung class A na babae. Diba? Kasi, yun nga, kung hindi mo alam kung anong reason bakit ka nababusted, kung hindi mo alam kung bakit hopeless ka, then hindi mo makikita yung reason para makaalis sa pagiging single. Sabi ng Diyos, hindi para sa yung tao to, gagawa at gagawa ng way ang Diyos na hindi mag-work yung interaction mo doon sa tao yun. So, yung taong nababusted lagi, isipin niya, ano ba kailangan kong baguhin sa sarili ko? Meron ba akong kailangan baguhin? Dapat ang gawin niya, mag-enjoy muna siya pagiging single. If you enjoy being yourself, then you can attract or manifest somebody who enjoys being herself also. So, yung ganong mga singles na hopeless, kaya ka nagiging hopeless kasi pinipili mo maging hopeless. Diba? So, kung piliin niya maging hopeful, diba? Gumawa siya ng paraan. Enjoy nga. Pwede naman niya hindi i-pressure ang sarili niya eh. Kasi alam mo, dating is a game. And if you don't know how to play with the rules, talagang hindi ka mananalo. Kaya ako nga naisip na gawin tong podcast na to kasi nakita ko na dumadami ang mga married couples na naghihiwalay. So, nakakalungkot eh. Alam mo, honestly, nakakalungkot kasi kaya sila naghihiwalay kasi nung single sila, wala silang learning. Kasi nga, wala namang love school eh, di ba? Lahat ng sa career mo, napag-aaralan mo. Pero ang relationship ba, napag-aaralan mo in
sa isang school na parang regarding subconscious programming, kailangan mo i-reverse, may mga ganun ba? Di ba wala, di ba? So, ang goal ko, hopefully, is to top singles to be able to find themselves. Then, finally, be the right person and manifest the right partner. Thank you for listening to Kaishao Moments. We hope this episode helped you reflect, heal, or understand yourself a little better. If this conversation resonated with you, feel free to share it with someone who might need it too. Hosted by Glenda Somji. See you on the next episode of Kaishao Moments.